Dear IFM, sa pag-ibig, parating kailangan ng perfect timing. Kapag hindi ka marunong maghanap ng magandang tiyempo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makuha ang gusto mo. Kaya kung talagang mahal mo, kahit gaano pa katagal, maghihintay ka ng magandang tiyempo para magkaroon ng pagkakataong sa puso ng taong yun. Mga idol at mayores ka, Morena. Ako si Esther. 20 years old, college, graduating sa kursong Business Administration. Mahilig ako makinig ng mga kwentong tungkol sa pag-ibig. Malungkot o nakakakilig man ang bandang dulo. At dahil isa na rin ako sa mga naengganyong makinig sa Dear IFM, naisipan ko na rin magbahagi ng sarili kong kwento. Mayora, 18 years old ako noon nung makilala ko ang first love ko na si Arnold. Si Arnold, nagwapo, mabait, gentleman, matalino, pala kaibigan. Basta, perfect siya para sa akin. Ang problema nga lang, nakakalungkot man, pero kaibigan lang ang tingin niya sa akin. Open sesame! Hoy, anong open sesame ka dyan? Alam mo na bukas yan. Anong kailangan mo sa akin, my dear friend? Nangihiram lang sana ako ng puting t-shirt. Meron ka ba? Maghanap ka na lang dyan sa may cabinet ko. Hoy, bakit ang saya mo naman yata ngayon? Monday kasi ngayon at tuwing Monday, kaklase ko si Arnold sa isang minor subject namin. Kaya naman pala. Kilig na kilig yung buong sistema mo. Of course! Eto, pwedeng ito na lang yung hiramin ko? Ito lang kasi yung kasya sa akin eh. Okay, go. Go lang. Huwag ka mag-alala. Lalabhan ko muna to bago ibalik sa'yo. Gagamitan ko pa to ng Pride detergent. Di lang puti. Kiss lang puti. Thank you so much! Mwah! Alam mo ikaw, iba talaga yung kaadikat mo kay Arnold, no? Nagbabagong anyo ka kapag alam mo magkikita kayong dalawa. Bakit ko ba nangingialam? Sa masaya akong nakikita ko siya eh. Oo na. Good luck na lang mamaya kung papasok siya. Hindi raw siya papasok. Borwan ko. Di naman kami close nun, no? O siya, maiwan na kita dyan Magbibihis pa ako. Bilisan mo ha. Ayokong malate sa klase ko. Lalo na makikita ko si Arnold. Ako, baliw. Ang dami na namang pinapagawa sa atin. Hindi ko na alam kung anong uunahin dito. Okay lang yan. Ganyan talaga sa college. Maraming feeling major subjects. Huwag ka nang mag-alala dun sa isang requirements natin. Ako nang bahala. Sigurado ka? Oo, research lang naman yun eh. Ikaw na lang ang gumawa ng presentation. Okay, sige ba. Walang problema sa akin yun. Ay, salamat Esther The best ka talaga. Hindi naman masyado. Ay, may tatanong nga pala sana ako sa'yo. Sige, ano yun? Hindi ba debut ni Joanne next week? Ay, oo nga pala, no? Naku, muntik ko na palang makalimutan. Buti na lang pinaalala mo. Ayun na nga. May makakasama ka na bang pumunta doon? Kung wala pa, sabay na tayong dalawa. Talaga? Oo, parang date. Kaso naaalala ko, baka magalit si Gabriel. Bakit naman siya magagalit? Hindi ko naman siya boyfriend. Ayos lang yun. Sige na, sabay na lang tayong pumunta. Ayos. Ay, sige. Mauna na ako sa'yo May susunod pa akong klase. Okay, bye! Aaminin ko na may mga pagkakataong talagang nagpapapansin ako kay Arnold. Minsan, dinadalhan ko siya ng mga pagkain, nililibre at sinasamahan kung saan-saan.
Gusto ko kasi Mayora na malaman at maramdaman niya na parati lang akong nasa tabi niya anuman ang mangyari. Na sana ma-realize niya na isa akong girlfriend material na bagay sa kanya. Esther, ano ginagawa mo rito? Dinadalawang papa mo. Sinabi kasi sa akin ni Leo ang nangyari kaya hindi ka nakapasok ngayon. Kumusta na siya? Ayun, stable na ang kondisyon niya. Masyado lang kasing napagod sa trabaho kaya inatake sa puso. Kailangan lang talaga ng matinding pahinga. Ay, mabuti naman kung ganun. Ikaw, kumusta ka? Okay ka lang ba? Okay naman. Medyo nag-aalala lang talaga ako kay Papa. Sabi kasi ng doktor kapag inatake pa siya ulit, yun ang pinakadelikado. Baka kamatay na niya kaya hindi ko tuloy alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako, Esther. Hindi namin kakayanin kapag nawala si Papa. Lalong-lalo na si Mama. Ano ka ba naman? Magiging okay din ang papa mo. Maniwala ka, ang dapat dyan, idaan sa dasal. Tsaka syempre, sa pagpapahinga. Ang problema, sinabi ng doktor na kailangan niyang tumigil sa pagtatrabaho. Hindi kakayanin ni Mama na siya lang ang magtatrabaho. Teka, wag mong sabihing hihinto ka sa pag-aaral. Yun na nga ang sinabi ko pero Mayora Iska Morena, kahit hindi ko naman obligasyon, inaalagaan ko pa rin si Arnold habang nasa ospital siya. Naisip ko na magandang paraan din yon para magkalapit rin kami sa isa't isa. At sa wakas, magkaroon na ako ng pag-asa sa kanyang pag-ibig. sigurado ka bang ayaw mo ng manood ng sine? Okay na ako sa isa. Nakakapagod din ng buong araw eh. Nakaupo. Basta sabihin mo lang kapag nabobore ka, huwag kang mahihiya. Naks naman. Ang daming pera. Ang lakas naman libre. Maghinay-hinay ka lang ah. Baka mamaya mawalan ka naman ng budget sa mga mas importanteng bagay sa'yo. Okay lang yun. May budget na ako sa araw na to. At saka, swerte ko lang dahil maraming nagpapatutor sa akin. Kaya kahit papaano, hindi na nagbibigay si Mama ng allowance sa akin. Alam mo, nakakabilib ka rin no? Pinagsasabay mo yung pag-aaral mo sa part-time job mo. Tapos kahit isang beses, hindi ko nakitang nagpabaya ka sa mga subjects mo. Lahat matataas. Paano mo nagagawa yun? Alam mo, time management lang yan. Ikaw kasi, madali kang sumuko kaya wala kang natatapos. Saka kailangan kong maging ganito para sa pamilya ko. Ako na lang ang inaasahan ni Mama kasi alam mo naman, may pamilya na ngayon ang ate ko. Sa bagay. Pero sa galing mong yan, naku, imposibleng hindi ka maging successful. Ikaw pa, nasa iyo na nga lahat eh. May kulang lang. Love life. Patusin mo na kasi si Chloe. Halata namang may gusto yun sa'yo eh. Ay, nako Pwede na yun. Esther. Esther. Ayan ka na naman ang dami mong sinasabi. Magkaibigan nga lang kami ni Chloe. Alam mo dapat yan. Sus, para sa'yo. Magkaibigan lang kayo, pero para sa kanya, hindi. Gusto ka nun maging boyfriend, do ka ba? Ikaw lang tong maarte eh. Pero sa loob-loob mo naman, sigurado ako may gusto ka sa kanya. Kung titingnan mo, maganda nga si Chloe. Mabait, masayahin, tapos matalino pa. Pero Pero, ewan ko. Sa ngayon kasi, magkaibigan lang talaga kami. magkaibigan lang ba talaga? Nandyan na lahat eh. Close naman kayong dalawa. Medyo bagay kayo. Alam mo Esther, bakit mo ba ako pinipilit sa kanya? Hindi naman. Para naman handa ako kung sakasakaling indyanin mo na ako sa mga lakad natin kapag may nililigawan ka na or may girlfriend ka na. Hindi ko alam. Pero pwedeng oo, pero pwedeng hindi din naman. At saka isa pa, ito ang tatandaan mo ha. Hindi porket malapit ang dalawang tao sa isa't isa, ang ibig sabihin na nun, nagkakagustuhan na. Pwede magkaibigan lang talaga sila dahil mas importante ang pagkakaibigan nila kaysa sa pag-iibigan na yan. Talaga?
Kahit na alam mo na mahal mo siya at alam mo ring namang mahal ka niya, hindi ka pa rin gagawa ng paraan para maging kayo? Paano kung hindi mag-work? Paano kung maghiwalay din kayo sa bandang huli? Di dalawang bagay ang nawala sa'yo. Yung karelasyon mo at yung kaibigan mo. Kaya mas maganda kung mag-settle ka na lang sa isang bagay. At yun ay ang pagkakaibigan. Oo, sa bagay, may punto ka rin naman dyan. May mga tao talaga na pwede mong maging karelasyon pero may mga tao rin na hanggang kaibigan lang. Kapag pinilit, masasaktan lang. Ang galing mo dun ah! Mayora Iska Morena, hindi lang halata, pero matagal ko nang tinanggap na hanggang kaibigan lang talaga ang magiging tingin sa akin ni Arnold. Pero syempre, may mga pagkakataon na hindi ko rin maiiwasan ang umasa. Umasa na darating ang araw na maiiba rin ang tingin niya sa akin. Hindi lang kaibigan, kundi isang babaeng pwedeng mahalin. Mayora Iska Morena, parang hindi na ako masyado pang masaktan. Dahan-dahan ko na lang iniwasan si Arnold. Nag-move on ako sa taong hindi naman naging akin. Natawa pa nga ako dahil masakit at mahirap nang mag-move on sa taong hindi naman naging sayo. Paano pa kaya kapag nagkaroon na kayo ng relasyon? Kamusta na yung pag-move on? Oo naman. Ako pa. Expertise ko to. Kaya ko to. Ang pag-move on sa isang taong hindi naman ako mahal. Di maganda. At least ngayon napatunayan ko na hindi ka na hanggang salita lang. Kasi dati parati mong sinasabi na iiwasan mo na tong si Arnold. Kasi mag-move on ka na pero hindi mo naman nagagawa. Ngayon lang nagkakulay lahat ng mga sinabi mo sa akin. Mas determinado na ako ngayon. Isa pa, hindi niya ako nagagawang kulitin kasi busy naman siya kay Chloe. Ay oo nga no. Palagi na lang magkasama yung dalawang yun. Sila na ba? Aba, ewan ko. Bakit? Bakit hindi sila ang tanungin mo? Ay, bakit bitter ka? Nagtatanong lang naman ako. O pues, maling tao ang pinagtanungan mo. Ang dami mo sinasabi. Sus, tigilan mo ko. Selos ka lang. Ewan ko sa'yo. Hi. Uy, Arnold. Nandito ka rin pala. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap ko kasi si Esther. Nandito raw kayo sa library, sabi ni Eric. Ako? Bakit? Anong kailangan mo sa akin? Hayain sana kitang manood ng sine. Palabas na yung matagalan nating hinihintay na pelikula. Ano, pwede ka ba sa Sabado? Ay, naku. Ay, hindi eh. May thesis kaming dalawang ginagawa ni Marian. Ay, next time na lang. O di kaya, si Chloe na lang isama mo. No, hindi naman mahilig yun sa mga action eh. Bakit ba puro ka na lang next time? Busy nga ako eh. Sige na, umalis ka na. Iniistorbo mo kami. Sige. Bye. Magaling. Alam mo, akala ko titiklop ka na dyan kay Arnold eh. Sabi ko nga sa'yo, determinado kung mawala tong nararamdaman ko sa kanya. Pero alam mo, medyo nakokonsensya na ako. Palagi ko kasi siyang tinatanggihan. Naku, hayaan mo na. Nandyan naman si Chloe para saluhin siya. Alam mo, mag-focus ka na lang sa pag-move on mo para matapos na yung pagiging inlababo mo kay Arnold. Mayora Iska Morena, kahit na sobrang namimiss ko na si Arnold, pinigilan ko ang sarili ko na pansinin siya. Sinabi ko na lang sa sarili ko na pagkatapos ng graduation, mas mapapadali ang aking pag-move on dahil syempre, hindi ko na siya makikita araw-araw. Kaya wala naman akong choice, kundi ang magtiis at magpigil ng aking damdamin. Ay, gusto ko nang makauwi. Pipikit ko na talaga mata ko. Esther! Naku po, si Arnold pala to. Hindi na ako pwedeng tumakbo palayo dahil nakita niya ako. Ay, bahala na nga. Eh bakit? May kailangan ka? Ang sabi ni Marian, pauwi ka na raw sa inyo kaya ihatid na kita. Buong araw kasi kitang hindi nakita ngayon kaya naisip ko, babawi na lang ako ngayon. Okay lang ako, Arnold. Kaya ko ng sarili ko. Umuwi ka na.
Baka gabihin ka pa sa inyo eh. Sandali nga lang. May problema ba tayong dalawa? Wala. Bakit mo naman naitanong? Esther, kilala kita. Alam ko kung nagsisinungaling ka o hindi. Ano ba akala mo? Manid ako na hindi ko napapansin na unti-unti kang umiiwas sa akin. Napilit mo akong inialapit kay Chloe. Anong masama kung nilalapit kita kay Chloe? Sa pagkakaalala ko kasi, nasabi mo na sa akin na nagtapat si Chloe. At pagkatapos noon, mas naging malapit kayo sa isa't isa. Anong gusto mo? Dumidikit pa ako sa'yo para magkasira kayo ni Chloe. Hindi kami magkakasira ni Chloe. Dahil alam niya na kaibigan kita. At bakit ka lalayo? Wala naman kaming relasyon. Hindi nga kami nagliligawan eh. Esther, naguguluhan na ako ha. Sa totoo lang talaga, naguguluhan na ako sa'yo. Teka lang ha. Kung ako magulo, ikaw manhid. Kaya hindi tayo pwedeng magsama. Kaya lumalayo ako sa'yo. Please lang, Arnold. Hayaan mo naman ako mag-move on. Move on? Move on saan? Bakit ka mag-move on? Tignan mo na. Yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Wala kang alam kasi wala kang pakiramdam kaya wala kang napapansin. Ano ba talagang problema, Esther? Hindi ba pwedeng diretsuhin mo na lang ako? Ang dami-dami mong sinasabi na hindi ko naman naiintindihan at hindi ko alam kung saan ang gagaling yan. Hindi ko na rin alam kung ano bang nagawa ko sa'yo para layuan mo ako. Maayos naman tayo ah. Wag mo nang alamin, Arnold. Baka mas lalo lang tayong magkasira. Hayaan mo na lang ako sa kabaliwan kong to. Uuwi na ako. Teka nga. Hindi ka aalis hanggat hindi mo sa akin sinasabi kung bakit ka nagkakaganyan. Ang daya mo naman eh. Ang sabi mo, walang lihiman. Ay ano yung ginagawa mo? Wala nga kasi. Ang kulit mo. Mas makulit ka. Dahil pagsasabi na nga lang ng totoo, hindi mo pa magawa. Sabihin mo nga kasi, ano ba yun? Oo na. Sige na, aamin na ako. Matagal na kitang mahal. Matagal na akong umaasa na sana mahalin mo rin ako. Matagal akong naghihintay na sana mapansin mo rin ako. Pero ilang taon na akong naghihintay sa wala. Ayan, masaya ka na. Pwede na ba akong umalis? Ano? Kaya nga palagi akong nakadikit sa'yo, diba? Lahat ginawa ko na para mag-ibang tingin mo sa akin. Para makita mo na hindi lang ako basta isang kaibigan lang. Kasi ako rin yung babaeng matagal ka nang mahal eh. Matagal na akong umaasa sa'yo. Sorry. Nakakala ko kasi. Ano? Akala mo wala lang. Alam mo kung bakit ako mas lalong umaasa? Dahil sa mga pinapakita mo sa akin eh. Dahil sa pagiging malapit mo sa akin. Pinaparamdam mo na posibleng magkagusto ka rin sa katulad ko. Pero pagkatapos ng lahat, wala. Kaibigan lang ako. Kaibigan pa rin ako. Alam ko, Esther. Nahalata ko na may nararamdaman ka sa akin pero ayokong masira yung pagkakaibigan natin. Ayokong... I'm sorry. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Mahal mo rin ba ako? O sige, kahit hindi na mahal, minahal lang? Nagkagusto? Kahit nagkagusto lang? Kahit nagkagusto na lang, Arnold? Meron ba kahit konti lang? Ay, huwag kang mag-alala. Last na to. Kaya sana... hayaan mo muna akong makalimutan tong nararamdaman ko para naman maging pareho na tayong kaibigan lang ang tingin sa isa't isa para hindi na ako nasasaktan. Para maging okay na rin ako. Mayora Iska Morena, naiinis ako sa sarili ko ng mga oras na yon. Alam ko naman na walang pag-asa, pero kahit konti, umaasa pa rin ang puso ko. Nagbabaka sakali na mahal din niya ako. Pero wala talaga. Kaya dito, mas lalong namulat ako. Naging desidido ng kalimutan si Arnold. Hanggang isang araw... Ano yung pag-uusapan natin? Sa totoo lang, hindi ko alam kung papaano, saan talaga ako magsisimula. Arnold, sige na. Sabihin mo na kung ano man yan. Sige. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa kung anong nagawa ko sa'yo.
Kung ano man yung naging dahilan kung bakit naputol yung pagkakaibigan natin. Hayaan mo na yun. Medyo madrama lang talaga ako nung time na yun, kaya okay na yun. Yan lang ba? Mahal mo pa rin ba ako? Ha? Bakit mo naman tatanong yan? Basta sagutin mo na lang yung tanong ko. Mahal mo pa rin ba ako? Arnold, kung mahal pa kita o hindi na mahalaga yun. Esther, mahalaga siya sa akin dahil hanggang sa ngayon, sa mismong oras na to, mahal pa rin kita. Ano? Sandali lang. Ano bang nangyayari sa'yo? Wala na kasi ako naiintindihan eh. Baka pwedeng pakipaliwanag nga sa akin? Kasi hilain mo ko rito bigla, magtatanong kung mahal pa kita tapos sasabihin mo sa akin na mahal mo pa rin ako? Ano to? Joke? Esther, matagal na rin akong may naramdaman para sa'yo. Binala ko magtapat noon at maligaw. Pero natuwag ako. Bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Baka kasi hindi ko pa kayang panindigan ang naramdaman ko para sa'yo noon. Natatakot ako na baka masaktan lang kita. Ha? Pero 'di ba noon, tinanong kita kung mahal mo ko. Pero hindi ako sumagot, di ba? Kasi gusto ko, kapag nagtapat ako sa'yo, sigurado na ako na kaya kitang panindigan. Kaya ba mas pinili mo ako saktan kaysa magsabi ka na lang ng totoo? Patawarin mo ako, Esther. Nasaktan kita. Inisip mo na hindi kita mahal pero yung totoo, hindi ako tumigil sa pagmamahal ko sa'yo. Kung alam mo lang, Esther, kung alam mo lang kung paano kita gustong yakapin nun. Gustong sabihin sa'yo ng lahat ng naramdaman ko para sa'yo kaso kailangan kong pigilan eh. I'm sorry. Ano pa bang magagawa ko? Nangyari na yon. Kahit pa paano naman, may magandang naidulot yun sa atin eh. Ganun na nga yan. Ang tagal kong hinintay itong pagkakataon na to. Pero ngayon, eto na. Nandito na tayong dalawa. Pwede ko nang sabihin sa'yo kung gaano kita kamahal. At sana, bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo na baka pwedeng manligaw ako. Iyon na eh, kung mahal mo pa ako. Wala namang nagbago dun eh. Tagal ko ring hinintay ito. Nasabihan mo yan. Mag-iinarte pa ba ako? Pero dapat magpaalam ka muna sa magulang ko. Okay na, nagpaalam na ako sa kanila. Ang sabi, pwede raw. Ikaw na lang daw ang tanungin ko. Yun naman pala eh. Sige na, pwede mo na ako ligawan. Pero gusto ko, bumawi ka ha. Ilang taon mo rin akong pinaiyak eh. Makakaasa ka dyan. Sisiguraduhin ko na hindi ka nagkamali ng minahal. Ginawa namin ni Arnold ang pinapagawa ko sa kanya. Pagkatapos nito, saka siya nanligaw at hindi rin nagtagal, sinagot ko na rin siya. Sobra ako naging masaya nang sa wakas, minahal din ako ng lalaking sobrang mahal ko. Sa ngayon, going strong pa rin kami ni Arnold. Hindi man parating masaya at nakakakilig ang relasyon namin. Ang mahalaga, patuloy pa rin kaming nagmamahalan. Pareho naming alam ang mga mangyayari sa amin. At nangako kaming dalawa na anuman ang mangyari, pipiliin namin ang isa't isa. Mayoris Camorena, hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, nagmamahal, Esther.